Nagsimula na ang investigasyon sa Prime Water ng Local Water Utilities Administration dahil sa problema ng tubig gripo ng mga customer nito sa iba't ibang probinsya. Ang reklamo na natatanggap nila umaabot ng hindi bababa sa 20 kada araw. Sagot naman ng Prime Water, makikipagtulungan sila sa investigasyon at pinaiigting ang pagtugon sa demand. Nakatutok si Mariz Umali. Sabi ng Malacanang, nagsimula na ang investigasyon ng Local Water Utilities Administration sa water utility company na Prime Water. Unang-unang umiiyak po ay Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol, Pangasinan. Hindi lamang po yan, marami pa pong iba. Kung di po tayo nagkakamali, meron 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga water district, local water districts. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Ayon sa luwa, hindi bababa sa 20 hanggang 30 reklamo raw ang natatanggap nila kada araw mula sa mga Prime Water customers. Pinakamarami mula sa Bulacan. Usually lack of water, walang tubig, mahina yung pressure, may amoy yung tubig nila, or minsan talagang lack of water for days. So yun ang mga issues na tinutugunan namin. Hindi pa masabi ng luwa kung hanggang kailan aabutin ang investigasyon. The investigation will not cure the problem of no water. No? So dapat parallel yan. Nag-iimbestiga kami at the same time, gumagawa na kami ng paraan para magkaroon ng tubig doon. Sabi ng Prime Water, wini-welcome nila ang lahat ng pagkakataon para sa bukas at makabuluhan dialogo para maresolba ang mga alalahanin ng mga customer. Anila, nangangako sila sa pakikipagtulungan sa Local Water Utilities Administration. Dagdag nila, tinitiyak nila sa publiko na pinaiigting nila ang kanilang mga hakbang para tugunan ang mga requirement at mapunan ang demand lalo sa mga lugar na hirap ang serbisyo. Sabi pa nila na nanatili silang committed sa pagtupad ng kanilang mga obligasyon sa kanilang mga partner para maihatid ang mga pangmatagalang improvement na kailangan para sa stable, maaasahan at pangmatagalang tubig gripo sa kanilang mga sineserbisyohan. Itinanggi naman ng Malacanang ang paratang ni Vice President Sara Duterte na politika ang nasa likod ng pagpapaimbestiga ng Malacanang sa water utility company na Prime Water. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Tandaan natin, ang Prime Water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Pagtitiyak ng luwa, labas daw sa politika ang kanilang ginagawa. We want to remain impartial as a regulator. We stand for the consumers and at the same time, we're also here to protect the rights of the investors. May mga reklamo na sa mga water districts with JVs even before magkaroon ng endorsement. So we have to take into consideration na matagal nang may clamor na tingnan thoroughly. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sinibak ng Malacanang ang isang commissioner ng National Commission of Senior Citizens o NCSC dahil sa umano'y pagsisinungaling at iba pang paglabag. Sinampakan ng reklamong administratibo si Commissioner Raymar Mansilungan dahil sa pagsisinungaling kaugnay ng napag-aralan. Lumalabas umanong hindi natapos o nakapag-aral ng journalism sa University of the Philippines taliwas sa resume na isinumiti niya nang mag-apply sa komisyon. Sobra rin umano ang paggamit ni Mansilungan ng oras at kagamitan ng NCSC sa pagdalo niya ng iba't ibang lakad na hindi naman daw sakop ng trabaho. Nagbigay rin umano si Mansilungan ng grant para sa bonus sa hindi kwalipikadong personnel at tumanggi ring magtalaga ng executive director na nominado ng executive secretary. Sa desisyon ng Malacanang, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dapat kundinahin ang pagsisinungaling ng sinumang opisyal ng gobyerno. Itinanggi naman ni Mansilungan ang mga paratang at iginiit na nakapagtapos siya ng journalism. Iginiit ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi maaaring ipatupad ang jurisdiksyon ng ICC kaugnay sa kanyang kaso dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute bago pa naaprubahan ng ICC ang hiling na imbestigahan ang drug war. Ang hiling nila, palayain na ang dating Pangulo. Ang gate naman ng mga abogado ng mga biktima,
hindi lulusot sa ICC ang teknikalidad na iyan. Nakatutok si Maki Pulido. Agad na pagtigil sa kaso at agad na paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiling ng kanyang mga abogado sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC o International Criminal Court. Ang kanilang inihain, defense challenge with respect to jurisdiction o pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC. Ang basehan nila ang Article 13 ng Rome Statute kung saan nakasaad na maaaring ipatupad ng ICC ang jurisdiksyon nito kung nasimula ng prosecutor ang investigasyon habang partido pa ang bansa sa Rome Statute. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Pero taong 2021 na nang aprubahan ng pre-trial chamber ang request ng dating prosecutor para imbestigahan ang mga nangyayari sa Pilipinas. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nakalagay sa Article 12 ng Rome Statute na nangyayari lang ang exercise of jurisdiction kapag hukom o mga judge ang umaksyon at hindi ang prosecutor. Paniwala naman ng National Union of People's Lawyers na tumulong sa ilang biktima ng drug war, bahagi ng ICC ang Office of the Prosecutor. Kaya nang simula ng preliminary examination noong 2019, may exercise of jurisdiction na ang ICC. ICC yan kasi yung Office of the Prosecutor, part siya ng International Criminal Court. At yung sisimulan niya na preliminary examination is any matter under the consideration by the court. At bagamat bahagyang nag-aalala sa magiging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, mas matimbang anila para sa kanila ang pag-asang hindi makukuha sa teknikalidad ang ICC. Tingin namin ang ICC naman ay papabor sa greater interests of justice sa mga biktima, hindi lang sa simpleng teknikalidad magpapatalo. Kabilang pa sa mga argumentong inilatag ng mga abogado ni Duterte ang anilay sulat ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpahiwatig na hindi dapat litisin si Duterte ng ICC dahil sa kawalan ng jurisdiksyon. Sabi ng Malacanang, Kahit siguro po walang letter, hindi naman po talaga tayo makikialam kung ano po ang magiging mandato ng ICC. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Isinumiti na sa Ombudsman ang rekomendasyon ng isang Senate Committee na imbestigahan ang 5 opisyal ng gobyerno kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila, sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilao. Ayon sa komite, nakitaan naman sila ng mga paglabag sa batas. Sinisika pa namin silang hingan ng reaksyon pero dati lang sinabi ng ilan sa kanila na legal lahat ng ikinasa nilang arestuhin si Duterte at handa silang humarap sa investigasyon. Mga kapuso, maging alerto dahil magpapatuloy po ang pagkilos ng low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Huling nakita ang LPA sa layong 280 kilometers silangan ng Surigao City. Sabi ng Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero huwag magpaka-kampante dahil posibleng tumawid yan sa bahagi ng Visayas at Palawan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa halos buong Visayas at Mindanao, pati po sa malaking bahagi ng Luzon. May malalakas na ulan, lalo sa hapon at gabi. Halos ganito rin ang panahon sa linggo kaya maging handa sa bantalang baka o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa ng ulan sa hapon at gabi bukas pero sa linggo, posibleng bago pa lang magtanghali ay magkaroon na ng localized thunderstorms. Bukod sa LPA, iiral din ang easterlies at magdadala pa rin ng alinsangang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Bukas, 19 na lugar ang posibleng makaranas ng danger level na heat index ayon po sa Pag-asa. Ingat, mga kapuso! Pumanaw sa edad na 63 ang aktor at director na si Ricky Davao. Ayon sa kanyang pamilya, nakaranas siya ng komplikasyon kaugnay ng cancer. Dagdag nila sa mahigit 4 na dekadang ginugol ni Ricky sa pag-arte at pagdidirek, nag-iwan siya ng legacy na patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa publiko. Nagpasalamat din ang pamilya ng aktor sa natatanggap na panalangin at mga mensahe. Isa sa mga huling serye kung saan napanood si Ricky ay sa 2023 GMA at View series na Love Before Sunrise.
The Seed of Love naman ang isa sa huling series na dinirect niya para sa Kapuso Network. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagkabalyahan ang mga mamimili sa isang ukay-ukay shop sa Quezon Province. Handa ka rin bang makipag-unahan, makipagsiksikan at maghalukay sa ngalan ng ukay-ukay? Halos magkapalitan na ng mukha ang mga mamimili sa ukay shop na ito sa Quezon Province. Nag-uunahan na makakuha ng mga bagong display ng mga damit. Ang ilan sa nakasabit na damit nagwisto ng premyo at pabitin. Kalmahan lang, kalmahan lang. Oh, wag na magano, mga gamit, hoy! Dahil talo-talo na sa ukay-ukay, ang clothes rack na ito natumba. Sinabi na eh. Ang ukay-ukay shop magmamayari ni Mildred. Nagsanay na kami. Nagkakagulo lang sila pero sinisigurado ko naman na walang magkakasapitan. Ang madalas daw na nakikipag-unahan sa kanyang mga new arrival o bagong bukas na supply, mga reseller. May mga luxury brand kasi doon. Madami kasing kabataan. Wala namang pinagkakakitaan. So ayun na, di nag-go-online sila. Ang mga branded na damit daw binibenta niya ng 150 pesos. Pag in-online nila, nabebenta nila ng 1.5 hanggang 20,000 pag vintage yung item. Nang dahil sa kanyang ukay shop, si Mildred nakapagpundar na ng mga ari-arian. May sasakyan, ngayon nagpapatayo ako ng maliit na resort. Nakakatulong din siya sa marami niyang kabarangay. Kasi ginagawa nilang hanap buhay, ang ukay. Nakakatulong din ako sa ibang walang hanap buhay. Pero alam niyo ba kung paano nagsimula ang hilig nating mag-ukay-ukay? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba ng pag-uukay-ukay o thrifting sa Ingles nagsimula nung una pang panahon kung kailan ginagawa pa ang barter system? Ito yung sinaunang paraan ng kalakalan kung saan ang mga tao nagpapalitan ng produkto o serbisyo na hindi gumagamit ng pera. Noong 19th century naman, nagsimulang magsulputan ang mga thrift stores sa Amerika at Europa. Ang ukay-ukay culture naman dito sa Pilipinas, mas nakilala daw nung panahon ng mga Amerikano. Dahil nga ang Pilipinas ay madalas nasasalanta ng delubyo, naisipan ng mga dayuhan na tumulong ito na nga nagdagsaan yung mga ukay-ukay o yung segunda mano na tinatawag natin. Noong una, ang pananaw dito ay dahil nga isang mahirap na bansa yung Pilipinas, kaya nga naging tagatanggap tayo ng mga donasyon. Pero nagbago na raw ito dahil sa ilang issue gaya ng climate change, ang pagtangkilik sa mga segunda manong gamit naging paraan para mag-promote ng sustainability. Pag pupunta ka sa abroad, tinitignan din nila yung importansya ng recycling. Nag-evolve siya, naging mas maganda na yung kahulugan, mas conscious ang mga kabataan dahil sa sustainability. At alam niyo ba na maging ang tinuturing na pinakamalaking ukayan o thrift store sa mundo, may sinusulong ding advokasya? Sa lawak nitong 74,000 square feet, ang Community and Thrift Store and Donation Center sa Pennsylvania sa Amerika, ang tinuturing ng world's largest thrift store ng World Record Academy. Ang perang naliliko mula sa thrift store na ito, binibigay sa mga local organization gaya ng eskwelahan at simbahan. Saludo tayo dyan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nakakarap si Davao del Norte 1st District Representative Paulo Duterte sa reklamong physical injuries at grave threats. Ayon po yan kay Prosecutor General Richard Fadulion. Batay sa investigation data form na nakuha ng GMA Integrated News sa isang source at kinumpirma ni Fadulion, nangyari ang insidente alas 3 ng madaling araw noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Inihain ang reklamo ng negosyanteng si Criston John Patria. Batay sa dokumento, ngayong araw ito natanggap ng korte. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Congressman Duterte kaugnay nito, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Samantala, maring itinanggi ng kumpanyang Infinitas Marketing Solutions na kinontrata sila ng Chinese Embassy para bumuo ng troll farm at impluwensyahan ang eleksyon. Sa isang pahayag, sinabi ng kumpanya na ang umano'y service agreement ay walang patotoo, walang pirma at hindi pamilyar sa kumpanya. Anila, posibleng pineki ito para sa pamumulitika ayon sa kumpanya. Totoo pero legal ang 930,000 check na iprinisinta ni Senador Francis Tolentino sa pagdinig sa Senado. Nagbigay serbisyo umano ang kumpanya sa iba't ibang kliyente, kabilang ang ilang diplomatic institution. Anila, naaalarma sila sa hindi umano otorisadong pagsasapubliko ng kanilang financial record at kinukonsulta na nila kung may nilabag itong batas. Pagdidiin ng Infinitas, sila ay mga profesional at hindi trolls at hindi kailanman makikisali sa trolling, online harassment at deception. Nakahanda muna silang sagutin ang mga paratang
Ayon kay Tolentino, inimbita ka na ang naturang kumpanya para sa pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones sa Lunes. It's the most beautiful night in the Philippines dahil kokoronahan na ang susunod na magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. Present sa coronation ng reigning Miss U at mga continental queens with our very own Miss Universe Asia, Chelsea Manalo. Makichika kay Aubrey Carampel. From the preliminaries kung saan rumampa ang 66 official candidates ng Miss Universe Philippines 2025 showing off their pageant-ready body in their swimsuits. At nagpakita ng poise and grace sa evening gown segment. Tampok ang mga obra ng Filipino designers. Pabonggahan din ang candidates in their national costumes na ang inspirasyon ay Philippine mythical creatures. Kita ang creativity ng mga nagdisenyo ng costumes, pati ang pag-project ng official delegates. Mula kay malakas at maganda, ang costume ni Miss Laguna. Si Miss Sinaloan Laguna naman si Maria Makiling. Mayroon ding mga nilalang from the dark side, gaya ng mangkukulam ni Miss Malay Aklan. Tik-tik naman si Miss Quezon Province. At si Sparkle Star and 2017 Reina Hispano-Americana Queen Winwin Marquez nag-transform as aswang na naging peg ang pinagbidahang pelikula ng inang si Alma Moreno noong 1992, taon na ipinagbubuntis siya nito. Sa charity gala, dumalo naman si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Present din sina Miss Universe 2024 Victoria Thelvig at ang mga Continental Queens with our very own Miss Universe Asia Chelsea Manalo. Present din sila ngayong gabi sa MOA Arena kung saan ipapasa na ni Chelsea ang kanyang korona sa susunod na Miss Universe Philippines. Nagbabalik as host sa Coronation Night si Gabby Garcia with Sian Lim, Tim Yap, and Erica Christensen Lee. Para sa fans, pwedeng suportahan ang inyong favorite candidate. Mula top 24, pwedeng bumoto ng mga gusto mong makapasok sa top 12, top 6, at sa final round sa Miss Universe app. Mapapanood din sa GMA at GTV ang Miss Universe Philippines Coronation Night sa Linggo, May 4. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Sir Mil. Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend. Yeah. Abangan po ngayong Sabado ang ikalawang bahagi ng Biyaheng Totoo sana sa Election 2025, alas 9:30 ng gabi sa GMA at live streaming sa mga social media platforms ng GMA Integrated News. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.